Sa joint committee hearing sa Kamara ng Committee on Basic Education and Culture at Higher and Technical Education, unang tinalakay ang usapin ng pagsusulong ng isang National Student Allowance Program para sa mga estudyante sa public at private school mula grade school hanggang tertiary level. Live rin mula sa Batasang Pambansa si Julian Bunag. Julian? Princess, para hindi maging hadlang ang kahirapan sa pagtatapos ng pag-aaral, inihain ng ilang mga kongresista ang isang panukalang batas na magtatatag ng isang National Student Allowance Program para sa mga mag-aaral sa basic and tertiary education sa bansa. Unang tinalakay ng dalawang komite ang isang substitute bill na pinagsama-sama ang ilang House bills na layong magbigay ng student allowance sa mga mag-aaral sa pampubliko at pribadong paaralan mula basic hanggang higher education. Sa panukala, 1,000 piso kada buwan sa loob ng isang academic calendar ang nakatakdang ipagkaloob sa mga benepisyaryo. Bagamat may suporta mula sa ilang mga ahensyang dumalo sa pagdinig, binigyang din nila na ang implementasyon ng pangunahing hamon, lalo na ang posibilidad na magamit ang pondo sa pangkabuhayan ng pamilya imbes na direktang mapunta sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa paaralan. In relation to the implementation, considering that the money will be given to the parents, except those who are already 18 years old, should we have a better mechanism to ensure that it is really given to educational purposes? Considering that when I see here food, I assume that this is not food for the entire family, but rather more of a baon and transportation for the student. Our question is just that, should we also give priority to second coursers, foreign students enrolled in our both public and private schools? And then the agency also supports but would like to recommend that those students who qualified for the allowance be given assurance that they will be given the amounts until completion of college program kung kakayanin ng budget po. Sa panig naman ng mga kongresista, binigyang diin ni Representative Tony Roman na kung imbabase sa pagpasok nila ang pagbibigay ng allowance sa mga mag-aaral, maaring mas madalas makapasok sa klase ang mga nasa pribadong paaralan kumpara sa mga nasa pampubliko. Giit naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, chairperson ng Committee on Higher and Technical Education, na mahalaga ang tamang targeting at datos bago ipatupad ang programa. Because we've been legislating many cash transfer programs, senior citizens, all these pension programs, but in the process, we got all tied up with targeting, we all get tied up with the operationalization. Yung senior citizen, most of the time delayed tayo by 3 months, 4 months, 6 months. So, I think it's only prudent that we wait for the data from DepEd and CHED for us to be able to put forth more reasonable indicators to guide us. Bilang chairperson ng Committee on Basic Education, ipinunto ni Representative Roman Romulo na dapat unahin ng mga mag-aaral na pinaka nangangailangan upang masiguro ang kakayahang pinansyal ng programa. For now, it will be, yun ang gusto natin, 1,000 per month during the academic calendar. That's why gusto natin ma-prioritize yung unahin natin yung mas nangangailangan para may fiscal space. Pero assuming hindi pa kaya yung buong academic calendar, ang sinasabi natin may mechanism dun sa working bill ngayon, working draft, na initially 1 or 2 months siya, but depending sa fiscal space, pwedeng dagdagan ng executive department. Princess, nakasaad pa sa panukalang batas na across the board ang saklaw ng student allowance. Ibig sabihin ito ay mula elementarya hanggang kolehiyo. Pero tiniyak ni Representative Romulo na magkakaroon ng prioritization para sa mga mag-aaral na talagang nangangailangan ng tulong pinansyal. Mula rito sa Kamara para sa Totoong Balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.